Sa bawat baryo may isang pamilyang may lihim na itinatago. Ngunit paano kung ang tahimik mong kapitbahay ay hindi pala ordinaryong tao? Mga nilalang ng dilim, mga aswang. Sa baryo ng San Roque, may isang pamilya na kilala sa kanilang pagiging tahimik at misteryoso, ang pamilya de la Cruz. Hindi sila palakibo sa kanilang mga kapitbahay, hindi sumasali sa mga pista, at bihirang makita sa araw. Ang tanging alam ng mga taga-baryo ay mababait silang mag-asawa na may 3 anak, pero sa kabila ng kanilang tahimik na pamumuhay, may isang madilim na lihim na matagal na nilang itinatago. Isang gabi, habang pauwi si Mang Ramon, isang matandang magsasaka, napansin niya ang kakaibang kilos ni Aling Teresa de la Cruz, ang ilaw ng tahanan ng pamilya. May dala itong basket na punong-puno ng karne, pero ang nakakapagtaka ay may tumutulo ditong pulang likido, parang dugo. Hindi rin siya naglalakad, kundi tila lumulutang ang kanyang anino sa kalsada. Napayuko si Mang Ramon at nagkunwaring hindi nakita ang pangyayari. Ngunit simula noon, napansin niyang tuwing kabilugan ng buwan, may kakaibang ingay na nagmumula sa bahay ng pamilya de la Cruz, parang pagaspas ng malalaking pakpak at mahihinang ungol na tila mga halimaw. Ang nawawalang bata. Isang araw, naglaho ang isang batang lalaki sa baryo. Siya ay si Kiko, isang 9 na taong gulang na laging naglalaro sa may kakahuyan malapit sa bahay ng mga de la Cruz. Nagkaroon ng malawakang paghahanap pero walang nakakita sa bata. Isang matandang albularyo ang nagsabi, "Huwag niyo nang hanapin si Kiko sa kakahuyan, baka nasa tiyan na siya ng mga halimaw." Walang naglakas loob na buksan ang bahay ng mga de la Cruz, pero lumakas ang hinala ng buong baryo na may kinalaman sila sa pagkawala ng bata. Si Mario, isang binatang manunulat na dumayo sa baryo para magsaliksik tungkol sa mga aswang, ay nakarinig ng mga usap-usapan tungkol sa pamilya de la Cruz. Dahil sa kanyang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan, nagdesisyon siyang obserbahan ang bahay ng pamilya. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagtago siya sa isang malaking puno sa tapat ng bahay ng mga de la Cruz. Dito niya nakita ang isang nakakakilabot na eksena, isa-isang lumabas sa bintana ang pamilya, pero hindi na sila mukhang tao. Si Ginoo de la Cruz ay may mahahabang kuko at pulang mata. Si Aling Teresa ay may napakahabang dila na tila hinahanap ang amoy ng tao. Ang kanilang 3 anak ay nagkaroon ng itim na pakpak na parang paniki at matatalas na ngipin. Nanginig si Mario sa takot. Totoo nga ang mga kwentong kumakalat, isang lahi ng aswang ang pamilyang ito. Ang pagtakas ni Mario. Sinubukan ni Mario na umalis ng dahan-dahan, pero aksidente niyang natapakan ang isang tuyong sanga. Crack! Biglang lumingon ang buong pamilya de la Cruz sa kanyang direksyon. Nakita nila siya. Sa isang iglap, lumundag si Ginoo de la Cruz at hinabol si Mario gamit ang kanyang mahahabang kuko. Tumakbo si Mario ng mabilis, pero naririnig niya ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas niya, inaabangan siya ng mga anak ng aswang. Sa isang matinding takot, napadpad si Mario sa bahay ni Mang Ramon at agad itong kumatok. "Mang Ramon, tulungan niyo ako." Binuksan ng matanda ang pinto at pinapasok si Mario. Itinaas niya ang isang krus na yari sa kahoy at isang bote ng banal na tubig. Mula sa bintana, nakita nilang hindi makalapit ang pamilya de la Cruz. Nag-aalab ang kanilang bala tuwing nadadapuan ng liwanag mula sa krus. Matapos ang ilang saglit, bigla silang naglaho sa kadiliman ng gabi. Ang katapusan ng pamilya de la Cruz. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo at sa pangunguna ni Mang Ramon, dinala nila ang isang pari at albularyo upang basbasan at sunugin ang bahay ng pamilya de la Cruz. Wala nang bakas ng pamilya sa loob. Ang tanging natagpuan nila ay mga buto ng tao sa ilalim ng kanilang sahig. Simula noon, bumalik na sa normal ang baryo, pero may kasabihan pa rin ang mga matatanda. Sa bawat baryo, may isang pamilyang may lihim na itinatago at maaaring isa sa kanila ay nakatingin sa iyo ngayon.